Presenting the Class of 2023. Ako si Alcarin, isang college graduate. Ako si Mary Nina, graduate ng college. Ako si Ruth, TechVogue graduate. Ako si Tracy May, TESDA completer. Ako si Biang, isang K-12 graduate. Ako si Glyza, K-12 student. At ito ang aking kwento. Para sa akin, ang pinakamahalagang bagay talaga para sa amin mga kabataan, syempre, magkakaroon ng diploma. Galing makaramdam ka kung college graduate ka. Trinay kong mag-apply pero hindi pa rin ako nakuha kahit K-12 graduate ako. Hindi ko alam kung bakit. Employing K-12 graduates kasi is not easy for all establishments dito sa Zamboanga. Kasi karamihan sa atin, masyadong matataas yung expectations. Yung college graduates kasi, they are more confident already to do work. They are already capable of doing work na na-experience sila sa school nila. Ako sa employer, depende sa mga position availability. Administrative may be college graduate, but not all. In terms of challenges namin in the implementation of the different programs of TESDA, gusto ng mga parents na yung mga career degree courses at least after graduation, mas maganda sana ang trabaho. Pero ang problema, dami pa rin sa mga college graduates na unemployed. After ko pong graduate ng college, it was hard to find job opportunities at saka may mga qualifications na hindi ako pasok. For example, fresh graduate pa po ako so wala pa masyadong experience. Natigil po ako sa pag-aaral. That was year 2017. At noong 2019, pinagpatuloy ko na po yun sa ALS. Pangarap ko talagang maging flight attendant pero sa kahirapan ng buhay, mas pinili ko na lang na magnegosyo. Naisipan ko na mag-TESDA dahil di ko mapagpatuloy ang aking pag-aaral sa college. Dahil pa sa pandemya, nawalan pa kami ng kabuhayan. Napatigil ako sa pag-aaral. Nang dumating si YouthWorks, sabi ko, igagrab ko talagang opportunity na to. Kahit nakapagtapos po ako ng IT, napunta po ako dito sa food and beverage kasi gusto ko rin po madagdagan yung knowledge ko. Natapos ako ng 2 years HRM diploma. Kung hindi ako sumubok na mag-aral ng TechVogue, naging tambay pa rin ako o naghahanap pa rin ako ng panibagong trabaho. Actually, daming mga college graduates na nag-enroll sa mga programa natin. May ladderized programs ang TESDA. Pag sabihin natin ladderized, pataas. Yung minsan, yung nangyari ngayon, pababa. Gusto nilang umakyat diretso sa college, then after college, walang trabaho. So, saka na sila mag-aral ng mga programa ng TESDA. Our O2 youth has many options. They could go into employment. They could go into entrepreneurship. So some of them will continue schooling and being employed. But we have also seen the track where we have to teach them and let them appreciate the beauty of entrepreneurship, being their own boss. Pagkatapos kong mag-TESDA, ako ay sumabak kaagad sa pagnenegosyo. Nagsimula ako sa paggawa ng pandesal at iba pa. Napakalaking tulong sa akin ang mga training. Ngayon, kumikita na ako ng 3,000 to 4,000 per day. Kahit K-12 graduate ako, nakahanap ako ng trabaho. Etong mga na-deploy sa amin na mga graduate ng K-12, yung mga out-of-school youth, sila yung mga pursigido. Nandyan kasi yung desire nila na magpakitang gilas, ipakita yung mga skills nila. Kasi siguro, isa sa mga dahilan is yung kawalan ng tiwala ng mga ibang tao. Pagbibigyan mo sila ng opportunities, napopokus sila eh. Once makita nila na turn around yung buhay nila, makikita mo umiiba ang aspeto ng buhay nila, umiiba ang direction ng buhay nila eh. Kaya makipagsabayan yung mga out-of-school youths at saka yung mga K-12 graduates natin sa mga college graduates, especially on positions like in agriculture and tourism industries. Like for example, sa agriculture, yung mga farm workers. Tapos sa tourism industry, yung sa service crew, sa mga layout artists or mga landscaping. In terms of hard labor skills, siyempre mas lamang yung sa graduates ng TESDA. Lalo na pag makumpleto ng mga TVET graduates, at least up to level 4 kasi may management skills na siya. Kayang makipagsabayan ang K-12 sa mga college graduate. Kayang-kaya ko dahil may skills ako. Kaya ko syempre dahil TechVogue graduate ako. Kayang-kaya basta may determinasyon at may goal tayo na gustong i-achieve.
Mahalaga talaga ang suporta ng pamahalaan, ng gobyerno at saka yung mga private sectors. Siyempre, wala tayong makukuhang opportunities kung walang suporta galing sa kanila. There are many factors na nag-a-affect sa academic journey ng estudyante. So, yung maitutulong siguro ng government is, one, yung pamasahe is very mahal. Actually, I always challenge my other business sectors to employ the youth. Based on our experience, kulang sila ng skill. So what should we do as an employer? We train them. Kulang sila ng technicalities, we train them. Gusto pa sana namin yung duration ng internship namin is mahaba-haba pa para mas na-expose kami, mas marami kaming matutunan. Siguro, ang support na pwedeng maigbigay ng government is to develop more training programs para lalong ma-enhance ang mga skills nitong mga bata. May mga thousands, millions of vacancies na on AI. So, paano iti-train natin yung mga kabataan natin on AIs? So, siguro mga ganong interventions in preparation for digitalization and future AIs. The private sector and government has been forging together to assist and make sure that you will be guided all the way and making your project or your business sustainable and successful. Sa ibang mga establishments na kagaya namin, I highly recommend employing K-12 graduates. Dahil iba yung passion nila iba yung makikita mong pagpupursige nila. It is our responsibility to help the youth. Kasi number one, kailangan nila kami. Number two is kailangan din namin sila. Bigyan ng suporta ng private sector, bigyan ng suporta ng ating government. We need each other and then we can help the youth. Give them the opportunity to be employed, opportunity to be trained. Kasi pag hindi natin bibigyan sila ng opportunities, kailangan natin malalaman na kaya nila.